Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at espiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang Dakilang Handog. Kaagapay ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito at sa mga susunod na araw ay tungkol sa napakahalagang bagay. Ito ay ang ating kalayaan. Tungayan natin kaagapay ang sinasabi sa Mateo Kabanatang 5 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kung paanong hindi natin maitatago ang bagong buhay at liwanag na nasa atin, gayon din naman hindi rin natin maitatago ang dilim na meron tayo. Katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ang ilaw ng sanlibutang ito. Ang ilaw na nasa iyo ay lalabas, magliliwanag at magliliwanag ka. Subalit kung papaanong ang ilaw ay nagliliwanag sa isang tao, gayon din naman ang nabubuhay sa dilim ay makikita din. Ang bawat katotohanan na nasa iyo ay hindi mo maitatago. How can you fabricate something that you already have from within? Kaagapay, ang totoong kagalakan, kalayaan at kapayapaan ay hindi mo ito maipagbabalat kayo o maipagkukunwari sa pamamagitan ng iyong magaling na pagdadala sa mga bagay-bagay sa iyong buhay. Marunong ka lang magdala, kumbaga. Hindi ito yung tipong marunong ka lang magdala dahil kontrolado mo o yung marunong kang makibagay. Dahil maging ang mga hindi mananampalataya ay kaya ding gawin ang maging maayos sa pakikitungo sa kapwa-tao. Na kahit na minsan mayroon silang hinanakit sa isa't isa, hindi mo ito mahahalata. Magkita man sila sa isang lugar o isang mall o bigla man silang magkasalubong sa isang public place ay hindi mo makikitaan ng bakas ng bangayan o alitan. Kayang-kaya nilang dalhin ang pagiging courteous sa bawat isa. Ang buong akala nila ay malaya sila sa ganong kalagayan. Ngunit hindi nila alam, sila ay marunong lamang magdala at marunong lang silang makibagay sa sitwasyon. Kaagapay, hindi ganito ang kalagayan ng totoong malaya. Ang kalayaan na ipinaranas sa atin ng Panginoon ay maihahalin tulad sa isang tanikalang nalagot at tayo ay tuluyan ng lumaya. Meaning, it is because of Jesus Christ who made us free indeed at hindi dahil marunong lang tayong magdala. Kagapay, huwag tayong padadaya. Ang pagiging marunong sa pagdadala sa sarili kahit kailan hindi ito ang totoong kalayaan. Hindi mo maaaring ipagkunwari ang totoong kalayaan sa lahat ng pagkakataon habang sa iyong kalooban ay mayroong isang banta ng galit na kahit anong oras ay sasabog at maaaring makaapekto o makasakit ng ibang tao. Sa ibang sitwasyon, minsan ikaw ay agresibo. Ang pakiramdam mo mas higit ka kaysa sa ibang tao.
Subalit hindi mo napapansin ang tunay na issue sa likod nito. That is not actually being you as important, but it's you being proud. At maaaring nasakop ka na ng iyong pagiging mapagmataas at inaalipin ka na nito. Kagapay, hindi ka pala malaya sa pagiging mapagmataas mo, na akala mo masigit ka kaysa sa iba. Ngunit kayang-kaya mo lang itong dalhin sa kadahilan ng ang tingin mo sa sarili mo ay malaya. Subalit, hindi ito ang kalayaan na nais iparanas sa atin ng Diyos. Hindi ka tunay na ganap na malaya kung kontrolado mo ito. Dahil hindi magtatagal, babalik at babalik ka lang doon sa akala mo'y napagtagumpayan mo na minsan iniisip mong patay ka na sa bagay na iyon, subalit ang hindi mo alam, hindi naman ito bunga ng Santong Espiritu. Ito pala ay gawa at bunga ng sarili mo lamang, na kung saan maging sa kamatayan natin ay dapat nating maunawaan na hindi tayo namamatay upang meron tayong mapatunayan sa ating mga sarili, patunayan na kaya nating maging banal. Kaagapay, ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang magkakaloob sa atin ng tunay at ganap na kalayaan. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareho-reng oras, 5 to 5:30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS.
Radio TV, agapay ng sambayanan.